Mga kapatid, ang ikatlong linggo na Adbyento ay linggo ng Gaudete o pagsasaya. Ang mga pagbasa ay nag-aanyaya sa sambayanan na salubungin ang Panginoon ng buong galak. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa mga sugong padala ni Juan Bautista na dumating na ang Mesiyas sapagkat ang mabuting balita ay naihatid sa dukha. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Sammy Patriarca MSc. Magsitayo na po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, welcome sa ating banal na misa. Pinagdiriwang natin ang ikatlong linggo ng Adbyento, ang Gaudete Sunday, Linggo ng Kagalakan. Ating saksihan ang pagsisindi sa kandila ng mga pastol na nagpapaalaala sa galak, tuwa at saya nilang natanggap nang ipahayag sa kanila ang pagsilang ng Mesiyas, patunay ng Diyos sa katuparan ng kaniyang pangako. Sa kabila ng mga pagsubok na nagdudulot ng pangamba, naway manatili sa atin ang galak na nagbibigay lakas upang patuloy gumawa ng mabuti. At bagamat may paghihirap, naway matagpuan natin ang kagalakan
sa pag-asang paparating ang Mesiyas. Ang magsisindi ng makandila ng korona ng Adbyento ay sina Mr. and Mrs. Owen Leonor and family, Mrs. Belen Balahadia and family, Mr. and Mrs. Herminio and Jesseline Palandangan and family. Diyos naming Ama, kami ay nananabig sa pagdating ng manunubos. Sisindihan namin ngayon ang kandila ng kagalakan. Ang pagsilang nawa ng iyong anak ay magdulot ng galak sa aming mga nasasadlak sa lungkot at dusa upang tulad ng mga pastol sa Bethlehem. Kami ay maging handa at karapat-dapat na makaharap at makasamba sa munting sanggol sa sabsaban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kadakilaan ay gawaran mo ng pagbabasbas ang kandila ng 3 linggo ng Adbyento. Gayon din kaming natitipon ngayon, lalong-lalo na ang mga pamilya na nagsindi ng kandila. Pagpalain at basbasan mo sila. Pagkalooban mo sila na mabiyaya na kanilang kinakailangan sa buhay, lalong-lalo na ang biyaya ng pagmamahalan, pagkakaunawaan, pagkakaisa at pagdadamayan sa loob ng kanilang tahanan. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, mapanganib at mga sakit. At naway ipadama mo ang iyong presensya na ikaw ay nagbabantay at tumutulong sa kanila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Iniaalay namin sa iyo mga pamilyang ito na nagsindi na makandila ng korona ng Adbyento upang sila iyong pagpalain at basbasan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tungayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kaniyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Nagdulot ng kagalingan at kagalakan ang pagdating ni Yahweh sa kanyang bayan. Ang nagdurusang bayan ng Israel ay aawit sa kaligayahan sa pagbabalik nila sa kanilang tahanang Jerusalem. Ito rin ang inaasahan nating mga Kristiyano sa muling pagdating ng Panginoong Hesus. Susundin niya tayo at ihahatid sa walang hanggang kaharian ng Ama. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem.
masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang maasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangaggugutom. Pinalayan niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na puon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Pinapayuhan ni Santiago ang mga Kristiyano na manatiling tapat sa kanilang pananampalataya at mabuhay sa pag-ibig at kapayapaan. Sa kabila ng mga paghihirap sa buhay, tahimik, ngunit mabisang kumikilos ang Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo.
Espiritu ng may kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan sa kaniyang mga alagad at ipinatanong sa kaniya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto? O mag-iintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pagalis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking ipinadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang hapon po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang hapon. Sa hapong ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa dito sa ating Cluster Love. At sa banal na misang ito, muli, binibigyan tayo ng pagkakataon upang maipahayag natin sa Diyos ang ating mga pagpasalamat at mga papuri sa Kanya. Sa panahong ito, napakaraming biyaya ang ating natanggap. Ang mga biyayang ito ay nagmula sa kagandahang loob ng Diyos. At dahil dito, karapat-dapat lamang na siya ay ating papurihan at pasalamatan. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa 3 linggo ng panahon ng Adbyento. At tandaan po natin palagi na ang 3 linggo ng panahon ng Adbyento ay tinatawag na
Gaudete Sunday. Nang ibig sabihin, linggo ng kagalakan. Linggo na dapat tayong magsaya at dapat tayong matuwa. Dapat tayong magsaya, dapat tayong magalak at matuwa dahil nalalapit na ang araw na ating iniintay. Habang palapit na ang araw na muli nating gunitain ang Pasko ng pagsilang ng Panginoon, patuloy nating nararamdaman ang excitement. Naalaala ko tuloy ang dalawa kong pamangkin noong sumasakay pa sa barko ang kanilang ama. May mga pagkakataon na sabihan sila ng kanilang mama na 30 days na lang, darating na si Papa. At ang mga bata ay very excited na nag-iintay. At sa kanilang excitement, kuminsan sila ay nagka-countdown. Sabi ng dalawa, Tito, 29 days more. Sunod na araw, Tito, 28 days more, darating na si Papa. Habang palapit ang araw na kung saan darating ang kanilang Papa, ay makikita at maramdaman mo ang kanilang kagalakan, ang kanilang excitement. Sana sa mga panahong ito, ganun din ang ating nararamdaman. Dahil alam natin, siguro sa mga bata, nariyan ang excitement sa kanila. At sana ganun din sa atin, ganun din ang ating nararamdaman. Nai-excite pa rin tayo sa pagdating ng Pasko ng pagsilang. Dapat tayong magalak, dapat tayong magsaya at matuwa. Lalong-lalo na sa mapanahong ito, hindi lamang dahil nakatanggap tayo ng 13-month pay at mga bonus. Our excitement is more than that. Our joy is more than a monetary thing that we receive. Hindi lamang tayo ay nagagalak at natutuwa sa mapanahong ito dahil araw-araw kumakain tayo ng masasarap na mapagkain. Dahil Christmas party dito, Christmas party doon, hindi pa natatapos ang Christmas party. Sunod-sunod na mga araw. Ang pagdiriwang natin ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Hindi lamang dapat tayong magalak at matuwa dahil nakatanggap tayo ng mga regalo o anumang kabutihan ang ating nakamtan nitong mga panahon. It's more than all of this. The main reason na dapat tayong magalak at matuwa sa mapanahong ito dahil muli nating gunitain at ipagdiwang kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Dahil sabi ng banal na kasulatan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang pinaka-the best na gift na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi ang mga material na bagay at makamundong kayamanan, kundi ang kaniyang sariling bugtong na anak. Dahil sa kaniyang pagmamahal sa atin, at siya sana ang magiging dahilan ng tunay na kagalakan at tuwa sa ating mga puso. At habang tayo ay nag-i-enjoy, habang tayo nag-celebrate, habang tayo ay nagagalak, dahil malapit na ang araw na ating pinakaiintay, huwag natin sanang kalimutan na ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahanda. So habang nai-excite tayo, habang nagagalak tayo, habang nagsasaya tayo, sana hindi natin kinakalimutan na ipagpatuloy natin ang paghahanda. Huwag tayong mawili
sa mga celebration natin. Kundi tandaan po natin na ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahanda. At ano mga paghahanda ang dapat nating gawin? Mula noong unang linggo ng Adbyento, ano ngayon una? Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paglilinis. Linisin ang ating buhay na naalikabukan ng sama ng loob, galit, puot, pagtatampo, at kung minsan merong paghihiganti. So alisin na natin ang lahat ng mga negatibo sa ating puso at kalooban. Sabi ko nga, hindi masarap kumain ng hamon at lechon kung mayroong sama ng loob sa minamahal sa buhay. At sabi nga natin, ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pagre-repair. Kung nagre-repair tayo ng mga Christmas lights upang siya ay magbigay ng kuti-kutitap at ilaw sa ating mga tahanan. Sana ang ating mga relasyon sa bawat isa ay magkuti-kutitap din. May naalaala ako tuloy habang nanananghalian kami. We have to repair the broken relationships that we have with one another. Sabi ko nga, baka meron kang hindi kinakausap na iyong kapitbahay, panahon ng pakikipagkasundo. Baka meron kang miyembro sa inyong pamilya na ang tagal-tagal mo nang hindi kinikibo. Ito na ang panahon para makikipagkasundo. I-repair natin yung manaputol nating magandang ugnayan. Higit sa lahat, ang ating re-repair ay ang ating ugnayan sa Diyos, dulot ng ating mga pagkakamali at pagkakasala. Kaya ang panahong ito ay panahon din ng pangungumpisal, ang pagbabalik loob sa Diyos. At sana magagawa natin na bago ang Christmas, nakakumpisal po tayo. Noong nakaraang linggo, ano ang sigaw ni Juan Bautista sa ilang? Sa Kristan, ano yung sigaw ni Juan Bautista? Nung Sunday? Ang sigaw ni Juan Bautista sa ilang, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Pagsisisi plus pagtalikod sa makasalanan equals pagbabago. Ibig sabihin, itong panahon ng Adbyento ay panahon ng pagbabago. Kaya sabi ng awit na palagi nating naririnig, bagong taon, bagong buhay. Subalit wag na nating intayin ang bagong taon, baka hindi na tayo makaabot doon. Oo, kasi hindi natin alam ang ating buhay. Ibig sabihin, habang binibigyan tayo ng buhay, itong buhay ay pagkakatuon tungo sa ganap na pagbabago. At sa araw na ito, ang ating ikalawang pagbasa ay dinagdagan ang paghahanda na dapat nating gawin. Ano ang sabi ng ating ikalawang pagbasa? Maging matyaga kayo at tibayan ang inyong loob habang kayo ay nag-iintay. Sa makabataan ngayon, it's not easy to wait. Pag inutusan sila ng kanilang mga magulang, kanilang sigaw, wait, mama. Wait lang, mama. It's not easy to wait. Hindi madali ang mag-iintay. Kasi tayo rin ay sumasabay sa bilis ng takbo ng panahon. Nagmamadali palagi tayo. Kaya kung minsan hindi na tayo nagtatyaga. Diba? Tingnan nyo ang ating ugali kapag tayo ay natatraffic. Ang traffic! Naiinip tayo, nagagalit tayo. Kapag tayo ay na-traffic, anong magawa mo? Traffic yan. Tapos yung ibang mga sasakyan, busina ng busina o di lumipad ka. Wala kang magawa. Yan yung kalagayan. So you have to wait your turn.
You have to wait kung kailan siya lalakad. Kasi ganun yung ating kalagayan. Wala kang magawa dyan. Kailangan matuto tayong mag-intay. At sabi ko nga, ang pag-iintay ay hindi madali. Kaya kailangan tibayan natin ang ating loob sa ating pag-iintay. Okay lang yung pag-iintay natin na mayroong definite na 3 o'clock darating siya, tapos 2 o'clock, nagpiprepare ka na, nag-iintay ka na, okay lang yun na nag-iintay kasi 3 o'clock talagang darating siya. Subalit yung nag-iintay na hindi mo alam kung kailan darating, kung minsan nakakainip. Kaya sabi ng ating second reading, ay kailangan tibayan ang loob at maging matyaga sa ating pag-iintay. Kaya inihahalin tulad tayo, nagayahin natin sana ang mga magsasaka. Ang magsasaka, ilang buwan nilang iniintay ang pag-aani ng kanilang palay. 4 na buwan. Hindi nila minamadali yung palay na sabihan na, mamunga ka na bukas. They have to wait patiently ang 4 na buwan. Saka sila mag-harvest. Hindi sila nagmamadali. They have to wait for the right time na mamunga ang kanilang palay. At noong makita na nila na parang tila gintong bunga ng palay ang kanilang nakikita, naroon na ang kagalakan. Nasasabi na ang sarili, malapit na ang harvest time. Makabayad na kami ng utang. Mabilan ko ang aking mga anak ng bagong t-shirt at makakain sila kahit isang beses lang ng masarap na pagkain. Kasi harvest. Diba, Ate Grace? Lalong-lalo na sa putotan. Ang putotan is rice field. At ang buhay ng magsasaka, wala silang ibang hanap buhay kundi ang pagsasaka. Kaya umuutang sila ng ilang buwan and they have to wait na makapamunga ang kanilang palay para makabayad sa kanilang utang na ginastos sa pagpapaaral sa mga anak at ginastos sa kanilang pagsasaka. At kapag dumating na ang harvest time, ay talagang tuwang-tuwa ang buong pamilya. Lumulukso kami sa dayami, no? Talagang tumatambling-tambling kami. At talagang masaya ang baryo kapag harvest time. Kasi nag-intay na nagkaroon na masaganang ani. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo, tayo rin ay inanyayahan na kailangan matularan natin si Juan Bautista. At ano ang ginawa ni Juan Bautista? Inihanda ang daraanan ng Panginoon. Sa ating panahon ngayon, wala na si Juan Bautista. Naihanda tayo. Sino ang maghanda sa atin para sa pagdating ng Panginoon? Walang iba, kundi tayong lahat. Tayong lahat sana ay magiging Juan Bautista sa ating panahon. At paano tayo maging Juan Bautista? Maging takaakay ng ating kapwa na sila'y mapalapit sa Diyos. Yun yung ginawa ni Juan Bautista. Inakay niya mga tao upang makilala nila ang Panginoon, kaya sila ay kanyang bininyagan sa Ilog Jordan. At maraming mga tao ang sumunod sa kanya. At sabi ko nga, wala na si Juan Bautista sa ating panahon. Sino nang mag-akay sa atin? Siyempre tayo. Ang bawat isa sa atin. Halimbawa, sabihan mo ang iyong kapitbahay na hindi nagsisimba, Mare, bukas ng gabi, 8:30, sa Woodcraft Bayanihan, magsisimbang gabi na tayo. Punta ka ha? Magsimba ka, sama tayo. Para ihanda natin ang ating mga sarili sa darating ng Pasko. Tuwing 8:30, may misa tayo dito sa Woodcraft Bayanihan para sa ating simbang gabi. Kung hindi man makasimbang gabi at napakahirap gisingin ang ating mga anak sa madaling araw, sana maging Juan Bautista tayo. Kung minsan naawayin tayo ng ating anak, pero
kailangan natin gagawin. Gisingin ang anak-anak, gising. Magfo 4 o'clock na, magmisa di Gallo tayo sa tahanan ni Maria. Magsakripisyo tayo, bahagi ng ating paghahanda habang iniintay natin ang pagsilang ng ating Mesiyas. O pwede natin masabihan yung ating kabarkada sa BEC, may kumpisalang bayan doon sa Balintawak. Tayo, sama-sama tayo na mangungumpisal, bahagi ng paghahanda upang maging makahulugan ng ating Pasko. Mga simple at mga ordinaryong pag-aakay sa ating kapwa upang mapalapit sila sa Diyos. Ay ipinapakita natin ang pagiging Juan Bautista sa ating panahon. Mga minamahal na kapatid, ito yung paanyaya sa atin sa 3 linggo nitong panahon ng Adbyento, ang Gaudete Sunday. Maging matyaga at tibayan ang loob habang iniintay natin ang pagdating ng ating Mesiyas. Maging matyaga at tibayan ang loob sa paggawa ng makabutihan upang maging makahulugan ang ating pag-celebrate ng Pasko. At sana maging Juan Bautista tayo sa bawat isa. Akayin ang bawat isa upang lumapit sa Diyos, makilala ang Panginoon at madama ang kanyang pagmamahal at kagandahang loob. Maging matyaga at tibayan ang loob at maging Juan Bautista sa ating panahon. Bahagi ng paanyaya, bahagi ng ating paghahanda. Huwag kalimutan ha, isa buhay at isa gawa upang maging makabuluhan ang ating Pasko. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo ng mataimtim sa ating Ama upang tulungan niya tayo sa ating pagkabalisa habang nag-iintay sa ating tagapagligtas. Pagkalooban nawa niya tayo ng galak sa ating mga puso at sa ating mga panalangin ating sasabihin, Ama, tulungan mo kaming mag-intay ng may galak. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Mahayag nawa ng iyong simbahan ang iyong pag-ibig sa aming paghihintay sa iyong anak sa tapat na paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Gabayan mo ang aming mga pinunong pambansa at lokal sa kanilang paghahatid ng iyong pagmamahal at awa sa aming mga kababayan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning aming daladala ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Maghari pa rin nawa ang galak sa gitna ng aming mga pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Yakapin mo sa iyong walang hanggan at masayang piling magpakailanman ang mga yumao naming umaasang huminlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos ng nangangailangan ng ating panalangin.
Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Pagkalooban mo kami, Ama, ng kagalakan habang matyaga kaming nag-iintay sa maluwalhating pagkakatawang tao ng iyong anak, siyang aming pag-asa at galak, si Hesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang ng iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng ating Ama. Kaya tayo ay lumapit sa Kanya, tawagin natin Siya. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpangindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Natulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Magsiupo po tayo para sa ilang pasasalamat at paalala. Patuloy po nating pasalamatan ang tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, Ministry of Altar Servers, Leo Charistic Ministers, Ministry of Usher, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators. Pasalamatan din natin ang sponsor sa ating misa ngayon, ang Lourdes Chapel. Ganin din po ang mga nagsindi ng kandila na sina Mr. and Mrs. Owen Leonor and family, Mr. Belen Balahadia and family, Mr. and Mrs. Herminio and Jesseline Palandangan and family. Ganon din po, pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Paalala at panyaya po, patuloy po nating suportahan ang isang dakot program na sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay ipinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po nating suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Quasi Parish. Naway suportahan natin ang ating proyekto na ito. Sa December 15, Lunes, ay sisimulan na natin ang simbang gabi. Narito po ang schedule. 6:30 p.m. sa Silver Street Compound para sa Cluster Hope, 8:30 p.m. sa Woodcraft Chapel sa Cluster Love, 8:30 p.m. St. Louis de Montfort Chapel, at sa December 16 naman mag-uumpisa ang Misa de Gallo sa ganap na 4 ng umaga sa tahanan ni Maria Cluster Faith. Sana po ay makasimba kayo. Ang music ministry ay nag-iimbita sa mga gustong sumali sa choir, mga kumakanta o instrumentalist, kagaya ng organista o gitarista. Magpalista lamang po kayo sa inyong chapel officers o sa mga miyembro ng choir. Ganon din ang mga Ministry of Altar Servers ay nag-aanyaya sa mga batang lalaki na may edad 10 pataas, binyagang Katoliko at nakatanggap na ng unang pakikinabang o First Communion na nais maglingkod sa dambana ng Panginoon. Para sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po sa mga miyembro ng altar servers o sa inyong mga chapel leaders. Available na din po ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station 2026 calendar
Wala po itong bayad, donasyon lamang po para makalikom ng pondo para sa pagpapagawa ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Humingi lamang po sa mga chapel officers at ibalik ang sobre kalakip ng ang inyong donasyon. Maraming salamat po. Sumuli, bukas na po, sisimulan natin ang ating simbang gabi. At ang ating schedule po dito sa Woodcraft Bayanihan ay sa ganap na 8:30 ng gabi. So kita-kits po tayo bukas ng 8:30 ng gabi. Manggaling po ako niyan doon sa Silver Streak sa ganap na 6:30 para sa kanilang simbang gabi. Kung mamiss po natin ang ating simbang gabi, may misa de Gallo po tayo sa tahanan ni Maria sa Baisa sa ganap na alas 4 ng madaling araw. Sana makumpleto po natin ang siyam na gabi o madaling araw na ating pagnonovena sa paghahanda natin sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. At pasalamat sa ating mga family sponsors na nagsindi ng kandila ng korona ng Adbyento. Uli pasalamat sa pamilya ni Mr. and Mrs. Owen Leonor, pamilya ni Mrs. Belen Balahadja, at pamilya ni Mr. and Mrs. Hermenio and Jesseline Palandangan. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta at pagtulong sa ating mission station. At sa mga bata na papunta ng ating altar, hayaan nyo lang po sila. No? Hayaan nyo silang lumapit sa altar ng ating Panginoon. No? Yung mga nanay, don't worry, wag nyo na silang habol-habulin. Kasi yung mga bata hindi nakadistract. Kayo na humahabol ang nakakadistract. No? Hayaan nyo lang sila na umakyat dito sa akin, umupo sa aking upuan, at kung ano ang kanilang gagawin dito sa altar para mapalapit sila sa ating Diyos. Yun sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa makatulad nila ay nagahari ang Diyos. So hayaan na lang natin silang magtakbo-takbo, no? Kasi kung hindi yan sila tumakbo-takbo, hindi sila bata, no? So, yun po talaga ang natural na mga bata. And I love children, no? Especially going here in the altar. No? Gustong-gusto ko yung mga bata na tumatakbo, nakasama ko dito sa altar. No? Naglalaro. Mga angels po natin sila dito sa langit. So muli, maraming salamat at magandang gabi po. Kita-kits tayo bukas ng gabi para sa ating simbang gabi at pagpapailaw po natin ng ating mga Christmas decors. No? So kung napansin ninyo, hindi pa sila umilaw kasi bukas pa po natin sila pailawin. Maraming salamat. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa kayo ng Diyos sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nakatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at ipagpatuloy ang paghahanda. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang gabi po. Happy Sunday.